Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is hindi lahat ng tumatawag sa Diyos anak ay makakapasok sa langit. Bakit po? Diba po minsan po may maraming nananalangin sa ating Diyos anak na si Jesus Christ, tumatawag sa Kanya. Pero yung mga maling gawa naman ay hindi nila tinutuwid. Sabi nga ng Diyos, bago ka makarating sa akin, ay sundin mo muna yung aking mga lahat na pinag-uutos. Huwag kang magmura, maging marespeto ka. Huwag kang uminom ng alak. Pwedeng uminom ng alak based on occasionally lang naman, ganoon. Pero wag palagi. Huwag manigarilyo, alam na makakasira sa kalusugan. Sundin natin 10 utos. Huwag tayo sasama sa mga gawa ng kamay ng tao, santo, huwag mangangalunya, huwag magsinungaling, huwag nakaw, huwag pumatay, huwag magsinungaling, huwag magpatotoo ng kasinungalingan, sumaksi ng tama, at maging totoo sa kapwa. Pag-isipan ng kapwa ng ikabubuti at hindi ikakasama. Bilang isang mabuting tao, lahat po dapat na itinuturo ng ating Diyos anak ay sundin po natin. Huwag po tayo maging plastic. Sa harapan lang ay mabuti, pero pag nakatalikod ay hindi. Maging mapagmahal sa magulang, respetuhin ang ating magulang at mahalin at gabayan sila. Kasi sila'y mahina na, dapat natin na silang tulungan na tayo malakas. Kapag ikaw naman may anak, gabayan patnubayan mo, turuan sila ng mabubuting asal at gawa. Lagi po tayo magdasal, magsimba, at ituro lang po natin sa mga anak natin at pamilya natin ang mabuting gawa, at minsan mag-advise tayo sa mga pamilya natin pag nagtitipon-tipon tayo ng mga tamang gawa para hindi sila maligaw. Gumawa lang po ng pagtulong sa kapwa ng unconditionally. Kung may nangungutang ay pautangin mo na walang tubo, at kung meron naman na nakakita ka na walang-wala, tulungan natin ng abot na ating makakaya. Kahit piso, 2, 3, pambili naman ng tubig nila. Sabi nga ng Diyos, kahit magbigay ka sa isang tao na pulubi ng isang basong tubig, ay malaking big check na po yun, kasi napawi mo ang uhaw ng kapatao mo na nagugutom at nauuhaw. Sabi nga, kapag may nakikita kang nagugutom at nauuhaw, tulungan natin sila. Bigyan mo ng pagkain at tubig. Ganun po yun. At puro lang po kabutihan na iisipin natin para sa kapatao natin. At kung may maganda ka namang kaugalian o ganap na gawain, di mag-preach ka rin ng ikabubuti na kapag mag-advise ka. Kung may mga problema, may mga kaibigan mo, di siyempre matutulungan din sa pamamagitan ng pag-a-advise mo. Ayun po, di ba? Sabi nga ng Diyos, kung ano yung mga pinaparating ko o sabi ko sa inyo na gagawin nyo dito sa ibabaw ng mundo, magmahalan, magtulungan, magbigayan po tayo dito sa ibabaw ng mundo, at higit sa magrespetuhan, at magkaroon po tayo ng takot sa nag-isa nating Diyos anak ng si Jesus Christ. Pag nananalig at sumasamba tayo sa Kanya, ay parang ganun na rin ang ginagawa natin sa Diyos Amang Buhay at sa Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Amang pinakamakapangyarihan sa lahat ay binigay niya na po sa ating Diyos anak ang kanyang kapangyarihan para tayo ay sumamba sa kanyang anak nag-iisa. Ang pangalan ay si Jesus Christ. Siyempre, nandiyan rin po ang ating Diyos Espiritu Santo na katuwang na ating Diyos anak na pumapatnubay sa ating lahat ng mga taong naninirahan dito sa mundo. Kahit anong sama mo ginagabayan, pinapatnubayan tayo ng mga espiritu. Once na tinanggap mo ang ating Diyos anak na si Jesus Christ, gagabayan at papatnubayan tayo ng ating Diyos Espiritu Santo sa buhay para hindi tayo mapahamak sa araw-araw. Kaya ikaw, habang maaga pa, habang may panahon ka pa, para makapunta tayo sa kalingutan at sa paraiso at kasama ating Diyos anak na si Jesus Christ, ugaliin mo lang parating magdasal, tumulong sa kapwa, rumispeto at magkaroon ng takot sa Diyos. At magbasa-basa po tayo ng Bible at makinig sa mga social media na nagpipreach dyan, nagsalita ng mga word wisdom of God. At hanggang dito lang po aking advice. Ingat po ang lahat and God bless.